Amen. Amen. Praise the Lord. You may all be seated. Ayan. Praise the Lord. Praise God. God is good. All the time. Amen. 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 Ang Diyos natin ay napakabuting Diyos. Amen po ba? Amen. Sabihin mo sa iyo, napakabuti ng Diyos. Amen. Hindi natin kailanman siya matutugpasan ng kanyang kabutihan sa kanyang kabutihan. Praise the Lord. Praise God. Amen. Tayo po ay magsisimula. Nagsisimula na ngayon tayo ng 9:45 sa ating pong second service. Simula ngayong araw na ito. Sabihin mo, 9:45 na tayo. Amen? Kaya sa susunod, 9:30, pwede na kayong pumunta dito. Praise the Lord. Okay, handa na ba tayo makinig? Amen? Praise the Lord. Excited po ba tayo? Amen. Sabihin mo sa iyo, excited ka ba? Sa presensya ng Diyos? Sino dito naniniwala nandito ang Panginoon? Amen. So praise and worship pa lang na nararamdaman na natin ang presensya ng Diyos. Okay. Doon, medyo mapitpak dito sa mga. Okay. Praise God. Praise God. Praise God. Praise the Lord. Okay. Yan. Salamat sa buhay ni Brother Don na kasama natin sa technical. Yan. Palapakan nga natin ang Lord sa ating pong worship living field. Yung the best na palakpak sa Diyos. Hallelujah. The best clap of praise to God. Yan ba yung palakpak na para sa Lord? Yung mas malakas. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise God. Praise God. Amen. Ang ating team ay sabihin natin, Christ. Sufficiency. Ang ibig sabihin ng sufficiency ay He is everything we need. Amen po ba? Wala na tayong kailangan. Wala na tayong, sabihin mo sa iyo kalabi, kay Jesus, wala na tayong hahanapin pa. Amen po ba? Kaya kapag na kay Jesus ka, you have everything. Amen po ba? Amen. Sabihin nga natin, Christ sufficiency is the answer. Amen. Makinig tayo mabuti, no? Kasi maiksi lang yung ating pag-aaralan. 66 slides lang po ito. Yeah. Okay, pero maiksi lang yun. Okay? Amen. Sabihin nga natin, experiencing true fulfillment. Sino dito doon siya nakakilala sa Panginoon, talagang nagkaroon ng ano yun? Fulfillment. Nagkaroon ng kahulugan ng kanyang buhay. Taas nga kamay. Amen. Of course, tayong lahat, no? Kaya ang pag-aaralan natin ngayon ay Christ is all we need. Sabihin niyo po sa iyo, Christ is all we need. Wala na tayong kailangang iba. Kasi kapag dyan si Jesus sa ating buhay, bahala na siya. Amen po ba? Amen? Pero syempre magtatrabaho ka, mag-pray. Pero ang point doon ay walang pwede tayong hilingin sa Panginoon na hindi niya kayang ibigay. Amen po ba? Amen? Palapakan nga lang natin, Panginoon. Praise God. The best cup of praise. Yung pinakawala sa palakpak sa Panginoon. Amen. Yan. Diretso na po tayo. Acts chapter 2 verse 22. Sabi dyan, ang team po natin ngayong araw na ito ay sabihin nga natin, miracle healing. Amen. Miracle healing. Sino dito nakakailangan ng healing? Taas nga kamay. Nakakailangan ng miracles. Taas nga kamay. Naniniwala kayo, kaya ng Diyos na gawin yon? Amen. Nung Sunday, actually tinuro ko ito nung Sunday sa anniversary ng Libertad. Tapos sobrang kumilos ang Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, tuturo ko rin siya sa Malibay. Alam niyo po, pag uwi namin, mayroon nag-text ka agad kasi may nag-pray kami doon, no? Ang kasing team nila ay signs, wonders, and miracles. So, pag uwi namin, may nag-text, sabi niya, Pastor, hindi po ako lumapit kanina nagpalapit kayo. Pero sabi niya, doon sa likod, naramdaman ko yung paghipo ng Diyos. Dinagaling ako ng Panginoon, 1 week nang masakit yung likod ko. After ng prayer kanina, bigla po pinagaling ng Diyos. Amen po ba? Palapakan nga natin ang Panginoon. Praise God! Ang daming himala. Actually, maraming himala na ginawa ang Panginoon sa
sa atin, no? Si Sister Nika, pinagaling ng Panginoon, no? Miracle. Si Sister Dayan, pinagaling ng Panginoon. Okay? Asa si Dayan? Dayan, nasa loob. Okay, nasa loob si Dayan. Sino pong pinagaling ng Panginoon dito sa anumang mga karamdaman? Taas nga kamay, ayan, si Nanay Luz. Dati siyang may saklay. Ngayon, ang bilis niyang umakyat dito sa 4th floor. Ayan, palakpakan natin ating Panginoon. Praise God! Walang imposible sa Diyos. Alam niyo po, may pinagpipray pa ka na tayo ngayon na siguro mga 10 pa na na pinagpipray natin magka-baby. At ang unang magkaka-baby sa kanila si Charmaine. Amen! Amen! Kaya naghahanda na po sila para sa triplets. Ayan. Kung ano pa naman basta baby. Amen po ba? Kung ilan. Pero alam nyo, nakakatuwa kasi ang dami natin, yung dalawang pamangkin ko, pinag-pray natin, yung isa 6 years na hindi nagka-baby, yung isa 4 years. Ngayon po, ang baby nila 1 year old na tsaka 2 years old. Malapakan na natin Panginoon. Praise God. Of course, si Regine, no? Ilang years din si Regine? 4 years. Hindi lang. 5. Si Rochelle, 3 years. Hindi nagka-baby. Pero ngayon may baby na. Sino ba kung pinag-pray natin? Of course, si Chris, may baby na. Tapos, yung pong kapitbahay namin, na 3 years, 4 years na, si Michelle, na nababanggit ko rin sa pag nag-pray tayo, ngayon po ay buntis na. Amen! Palapakan nga natin ating Panginoon. Praise God! Kaya, mga kapatid, walang imposible sa Diyos. Amen? Kami nga, 6 years, hindi nagka-baby. Okay? Pero, may 6 years na ba kayo? Wala pa, no? 5 years pa lang, no? 5 years. Kaya tama, 5 years. Amen? Kaya po, mga kapatid, sabihin mo, walang imposible sa Lord. Amen po ba? Walang mahirap gawin sa Diyos. Kahit sabihin pa ng mga doktor na, naku, mahirap na yan. Walang mahirap sa Diyos. Kami nga po, sabi ng mga, naku, wala na kayong thyroid gland. Nag-radioactive pa kayo. Tapos, 40 years old na si Sister Faye, hindi pa nagbubuntis. 40 years old na, 41. Sabi ng iba, no? Sabi niya, mahirap na yan. Pero nung siya ay magpo-42 yata, saka po siya nagbuntis. Kaya, praise the Lord. Balabakan natin ating Panginoon. Praise God! Kaya, mga kapatid, sabi ko sa iyo, walang imposible sa Diyos. Amen? Si Sarah, baka sabihin nyo, paano yung menopause na? Si Sarah nga, 90 years old. 89 years old nung nagbuntis si Sarah. Nanganak, 90. Si Abraham, 100. Nung isa ka, bata pa po, hindi. Yung edad nila noon, edad din natin ngayon. Sabi nga ni Sarah, sabi niya, I'm past the age of childbearing. Pero, sabi na doon, walang imposible sa Diyos. Amen po ba? Amen? Amen? Praise God. Basta gusto ng Diyos. Amen po ba? Sabi mo, basta gusto ng Lord. Walang mahirap sa Diyos. Amen? Palapahan po natin ating Panginoon. Praise God. Praise the Lord. Okay. Ayan. Tayo po ay magbasa. Acts 2:22. Sabi po, Jesus of Nazareth, a man accredited and pointed out and attested to you by God with the power to perform miracles and wonders and signs which God worked through Him in your very midst. Sabi nga natin, si Jesus, pinatunayan ng Diyos na gumagawa ng himala. Amen po ba? At nagpapagaling. Sabi mo, nagpapagaling. Amen? Gumagawa ng himala, nagpapagaling, kumikilos, tumutugon sa panalangin. Ito ang sinabi ng Panginoon patungkol kay Jesus. Ito ang sinabi, He was attested by God. Ibig sabihin para sinasabi ng Panginoon, ako na mismo ang nagsasabi sa inyo na lahat ng mga nagtitiwala kay Jesus ay mararanasan ang himala na kailangan niya sa kanyang buhay. Amen po ba? Amen? Palapakan natin ating Panginoon. Praise God! Amen. Sabi ng Acts 10:38, basahin natin.
how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. Sabihin nga natin, Holy Spirit and power. And how He went around doing good and healing all. Sabihin natin, healing all who were under the power of the devil because God was with Him. Sabihin natin, healing all. Amen. Makinig tayo mabuti, ha? Makinig tayo mabuti. Natatandaan ninyo si Pedro, o si Pedro ba, o si Paul, nung nagpipreach siya, nakita niya yung isang tao, tapos, naramdaman niya, that person has the faith to be healed. Kaya sabi niya, pinatayo niya. Kaya sabi niya, the Lord is healing you. Amen po ba? Sino dito may pananampalataya na siya pagagalingin ng Diyos? Taas ng kamay. Taas ng kamay. Yung may pananampalataya. Ngayong oras na ito, sige po, taas niyo yung kamay. Do you have faith that God will heal you? Ngayong oras na ito, sabihin mo sa Panginoon, ano man yung nais mong pagalingin niya sa bahagi ng iyong katawan. Ngayong oras na ito. Yes, tell God what part of your body or what is that miracle that you want Him to do in your life. Tell God right now. And as you listen, believe that God is doing something for your prayer. In Jesus' name. Amen? Amen? Palabahan na natin. Praise God. Okay. Anong sabi sa Matthew 9:35? Jesus went throughout towns, through all the towns and villages, teaching in their synagogue, preaching the good news of the kingdom, and healing all. Sabihin natin, healing all. Sabihin natin, healing all. Who were, or healing every disease. Sabihin natin, healing every disease. Kanina sa Acts 10:38, healing all who were under the power of the devil. Lahat ay pinagaling. Sabi naman dito, lahat ng sakit karamdaman ay pinagaling. Sabihin nga natin, lahat ng sakit. Amen. Ibig sabihin, simpleng sakit, malubhang sakit, kaya ng Diyos na pagalingin. Amen po ba? Amen. Ako po ay dating walang boses, 2005. Wala po akong boses. Kaya kapag nagtuturo ako doon, hila-hila ko ang ganito kalaking speaker. Nilagyan ko ng gulong yung upuan. Hila-hila ko yan. Dahil may third floor, may fourth floor. Ang nagbibitbit mga estudyante. Ganun po. Pero, naghihimala ang Diyos. Amen po ba? Ngayon, ang ganda-ganda ng boses ba? For the glory of God. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga nag-a-aspire, magandang boses, may pag-asa po kayo. Ayan. Amen po ba? Amen. Amen. Lahat tayo biniyayaan ng Diyos ng pagpapala. Sabihin mo, you are blessed by God. Amen. Praise God. Sabihin natin, healing every disease. Healing every disease. Amen. Praise God. When God's presence meets genuine faith, miracles take place. Kapag ang presensya ng Diyos ay kinatagpo ng isang taong may pananampalataya, nangyayari ang himala. Amen po ba? E nandito ang presensya ng Diyos. Ikaw ba ay may pananampalataya? Nakikilos ang Diyos. Kapag nandun ang presensya ng Diyos at may pananampalataya ka, iyon ang nagpuproduce ng miracle. Amen po ba? Amen? Dahil ang presensya ng Diyos equals God's power. Amen po ba? And your faith is all that is necessary for God's power to work in your life. Amen po ba? Sabihin mo sa ikaw kailangan ng iyong pananampalataya. Amen? Eh paano ba magkakaroon ng pananampalataya? Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pamamagitan ng pakikinig. Sabihin ang pakikinig. Ano ba yung pakikinig? Okay, yung pakikinig po, hindi yung basta narinig. Yung pakikinig, yun talagang pinakinggan. Okay, parang chismis, no?
Yung chismis ba? Okay. Di ako chismoso, ha? Okay? Pero, pag chismis ang pinag-uusapan, hindi ko narinig, pakiulit. Diba? Pero kapag sermon ng magulang, kulang na lang. Sara yung pero pag chismis, ano daw yun? Ano daw? Yun yung pakikinig. Amen po ba? Pero masama ang chismis. Okay? Pero yung attitude mo sa pakikinig ng chismis, yun yung talagang kailangan na kailangan para marinig mo ang salita ng Diyos. All ears. Amen po ba? Sabihin mo sa iba, all ears. Hindi para sa chismis, kundi para sa salita ng Diyos. Kasi hanggang hindi napapasok ng salita ng Diyos ang iyong puso, hindi ka magkakaroon ng pananampalataya. Kahit maghapon ka dito, nakikinig na salita ng Panginoon, kapag walang pumapasok sa puso mo, walang pananampalataya mangyayari. Amen po ba? Amen? Kaya sa oras na ito, are you ready to have faith? Amen. Ayan. Okay. Pakinggan natin mabuti ang salita ng Panginoon. Tandaan natin, God is glorified when we, His people, experience what He promised in His Word. Kapag naranasan natin ang mga pinangako ng Diyos sa ating buhay, ang Diyos ay napaparangalan. Amen. God gets the highest praise when all the good things He accomplished through our Lord Jesus is enjoyed by all of us. Sabihin mo sa iyo katabi, God wants you to enjoy all the good things He has promised. Pakikalapit po ninyo ang yung katabi, sabihin nyo, God wants you to enjoy all the good things He has promised in His Word. Amen? Palapalan po natin ating Panginoon. Praise God! Ano yung tayo sa turo ng ating Panginoon? Number 1, okay, Jesus cares for all. Sabihin mo sa iyo, Jesus cares for all. Jesus cares for all. Okay, yung all ba na yan, kasama tayo? Yung all ba na yan, kasama yung ating mga mahal sa buhay? Yung all ba na yan, kasama yung mga pulubi? Tignan natin, no? Tandaan natin, God knows where we are and He comes to free us. Ang Diyos, alam niya kung ang mga kwento natin, alam niyo, makikita ninyo na sinadya talaga ng Panginoon na puntahan sila. Parang kahit sila ang pupuntahan ni Jesus, mamamangka si Jesus, pagkatapos, magbibigay siya ng oras talaga. Tingnan natin, no? Okay, dito sa Matthew 5, verse 1 to 20. Basahin natin sabay-sabay. Everybody, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay dumating sa kabilang ibayo. Sabihin natin, kabilang ibayo. On the other side, nasan sila? Nasa Gethsemane. Nasa Sea of Galilee. Nagpunta po kami sa Sea of Galilee. Alam nyo, ito ay napakalaking ilog, kaya siya ginawang sea. Pero siya ay tabang. Okay? Siya ay fresh water. At napakaganda, napakahangin. Pagkatapos, yung mga nakapalibot na mga syudad, actually, siya po ay nakapalibot. Hindi kagaya ng Boracay. Ang Boracay napapalibutan ng tubig, no? Okay? Kaya lahat ng Boracay ay shore, ay beach ang buong Boracay. Kasi beach yun napapalibutan ng tubig. Pero ang Sea of Galilee baligtad, napapaligitan siya ng mga syudad. Nasa gitna siya. Nasa gitna, andyan ang Capernaum, andyan ang Tiberias, nandyan nakalimutan ko na yung ibang mga syudad. Okay? Napapalibutan siya. So si Jesus, kung siya ay gustong pumunta sa kabila, mamamangka lang siya, pwedeng diretso, pwedeng pa ganun, kung saan niya gusto, nasa gitna. Yung mga tao na nasa Capernaum, makikita si Jesus, nasa gitna pa lang ng dagat, makikita na siya na paparating.
Kasi nasa gitna ang Sea of Galilee. Okay, tingnan niyo po. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay dumating sa kabilang ibayo sa lupain ng mga Gerasino. Sige po, basahin natin ang sabay-sabay, everybody. Next slide. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking sinasabihan ng masamang espiritu. Actually, yun lang ang pinuntahan ni Jesus doon. Pati yung ibang mga tao, pero nakakatuwa na yung pakay ni Jesus, mission accomplished talaga siya. Tingnan natin. Ang lalaki ito ay nakatira sa mga libingan. Imagine, hindi na siya maikapos kahit talikala pa ang gamitin. So, mga tao natakot na sa kanya, kaya pinabayaan na siya. Kahit talikala, grabe. Okay, next slide. Tingnan nyo, verse 3. Bagamat madalas siyang kapusin ng talikala sa kamay at paa, nilalagot lamang niya ang mga ito. Wala nang nakakapigil sa kanya. In short, give up na siya. Okay? Wala nang nagtatangkang pumigil. Kung meron man, hindi na siya mapigilan. Hindi siya mahawakan. Tingnan niyo po. Next. Araw-gabi nagsisigaw siya sa mga libingan at sa kabundukan. Sinusuganan niya ng matalas na bato ang kanyang sarili. Next. Malayo pa inatanaw na nito si Jesus. Patakbo itong lumapit. Imagine, malayo pa, natanaw na niya si Jesus. Okay? At lumuhod sa harapan niya. Amen. Sumigaw siya ng malakas. Next. Jesus, anak ng kataas-taas ang Diyos, anong pakay mo sa akin? Ipangako mo sa ngalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan. Okay. Sinabi niya ito sapagkat iniutos ni Jesus, masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Sabi niya, Batalyon. Batalyon. Sapagkat marami kami. Ang sabi niya. Okay, next. At nakiusap siya kay Jesus na huwag silang palayasin sa lugar na iyon. Okay, sige po, basahin natin. Everybody, samantala, ay, wait lang. Nasaan tayo? Pakibalik. 11. Okay. Samantala, sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. Verse 12. Nang makaawa kay Jesus ang masasamang espiritu. Papasukin mo na lang kami sa mga baboy, sabi nila. Okay? Next, pinahintulutan niya sila, kaya't lumabas nga sa lalaki ang masasamang espiritu at pumasok sa mga baboy. Palagay nyo, ilan yung masasamang espiritu na yun? Makikita ninyo kung ilan. Bagaman hindi pinilang, pero minimum. Tingnan niyo po. Next, tingnan nyo. Ang kawan na may 2,000 ay nagtakbuhan sa gilid ng matarik na bangin hanggang sa nahulog ang mga ito sa lawa at nalunod. Okay? Mga kapatid, 2,000 ang baboy. Malamang, bawat isa sa kanila ay pumasok doon sa mga baboy. Kaya nagtakbuhan yung mga baboy na wala sa sarili. Okay? Kaya po, tingnan, nahulog ang mga ito at nalunod. Tumakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan ng baboy at ipinalita sa bayan at sa karating puhok ang mga pangyayari. Verse, anong verse na tayo? Praise God. Okay. Kaya't ang mga tao ay nagpuntahan doon upang alamin ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking dating sinasabihan ng mga demonyo. Nakaupo ito. Nakadapit at matino na ang isip. At sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa dating sinasabihan ng mga demonyo at sa mga baboy. Dahil dito, ito yung nakapantulong, konto. Basahin niyo yan. Number 7, verse 17. Anong ginawa nila? Dahil dito, nakiusap ang mga tao kay Jesus na umalis siya sa kanilang lupain. Grabe, nakakalungkot naman yun. Okay? Nang pasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang dating sinasabihan ng mga demonyo na siya yung isama niya. Kapag hindi pala handa ang isang tao
hindi handa ang isang komunidad sa presensya ng Diyos, hindi nila makakamit ang himala na gusto ng Panginoon. At ang kanilang tugon, imbis, alam nyo, iba-iba yung tugon. Sa totoo lang, sa bawat punta ni Jesus, may mga nagkakagulo. Okay, malayo pa siya, nagkakagulo na sila. Pero ito, pinaalis siya. Sabi niya, doon pa na lang sa kabilang ibayo. Huwag na dito. Huwag na dito. Pero, okay, verse 18, nang pasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang dating sinasabihan ng mga demonyo na siya isama niya. Ngayong oras na ito, mga kapatid, si Jesus ba ay welcome dito sa atin? Amen? Amen? Welcome ba sa ating pamilya? Amen? Amen? Taas natin ating kamay, sabihin natin, Jesus, you are welcome in my life. You are welcome in my family. You are welcome in this church. Amen? Malabahan natin ang Panginoon. Praise God. Amen. Namiss ng mga taga-Kiraseno, Gargasino, yung himala na gustong gawin ng Diyos sa kanila. Pero yung nag-iisa, yung dating kanilang parang kinatatakutan, siya ngayon ang nakaranas ng himala ng Panginoon. Kaya verse 18, basahin na natin, napasakay na si Jesus sa bangka. Anong ginawa niya? Nakiusap ang dating sinasabihan ng mga demonyo na siya'y isama niya. Verse 19. Basahin nga natin mga kapatid. Ngunit, hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya sa lalaki, umuwi ka na at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano siya nahabag sa iyo. Sabihin mo sa iyong kapatid, umuwi ka na. Amen? Okay. Gusto ko nga makinig eh. Okay. Hindi pa tapos yun. Okay. Umuwi ka na at sabihin sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon. Sabihin mo sa iyong katabi, pag-uwi natin, sabihin natin ang kabutihan ng Diyos, ang himala ng Diyos. Amen? Bakit? Mga kapatid, tingnan niyo po, anong nangyari sa verse 20. Verse 20, umalis ang lalaki at ipinabalita sa buong Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus at namangha ang lahat ng nakarinig noon. Alam niyo po, sa mga pagbinasa niyo ba ang Mark, makikita niyo, bumalik si Jesus, pumunta doon sa Decapolis. Pumunta doon sa Gergasino at nang pagbalik niya, nagkakagulo na yung mga tao. Hindi malaman kung paano lalapit sa kanya. Bakit? Dahil doon sa isang tao, pinamalita ang himala na ginawa ng Diyos. Amen? Gusto niyo ba na ang yung mga sa buhay ay handa kapag dating nila dito? Pag inimbitahan niyo sila, handa kapag kayo ay nag-share, lagi niyong ibalita sa kanila kung gaano mabuti ang Diyos sa inyong buhay. Amen? Sabi ng Bible, tayo ang ilaw. Sabi mo sa Bible, tayo ang ilaw. Amen? Ibig sabihin, yung mga tao na alam nila ang ating dinadaluhan dito ay salita ng Diyos. They are expecting us to be the light. Amen po ba? Sabihin nga natin, light. Anong baligtad ng light? Darkness. Kapag uwi mo sa bahay, masaya ang lahat. Amen? Ay, nandiyan na siya. Okay? Payapa ang lahat. Amen po ba? Amen? Dapat pag uwi natin sa bahay, excited yung mga tao. Amen po ba? Hindi dahil may pasalubong, kundi nagdadala kasi tayo ng kapayapaan sa bahay. Pagdating natin sa church, dala-dala natin ang misyon ng Diyos sa ating tahanan. Amen po ba? Doon pa ako nakugulo, pag uwi ko, tahimik nila. Pagkatapos parang ayaw nila magsalita. Baka takot. Okay? Mga kapatid, sabihin nga natin, I am the light of my house. Of course, si Jesus yun. Pero tayo kasi ang dinadaluyan ng Panginoon. Amen po ba?
Amen. Dapat makita sa atin ang liwanag. At dapat tayo maging dahilan na excited sila. Amen po ba? Ipapalita natin, God is so good. Amen po ba? Kung paano tayo ibinless ng Diyos, hindi yun pagmamayabang. Yun ay pagpapatotoo na ang Diyos natin ay totoo. Amen po ba? Parapahan natin ang Panginoon. Praise God. Okay. Praise the Lord. Another story. Doon na tayo sa next verse. Bago tayo pumunta doon, sabihin nyo, Jesus cares for all. Amen? Amen. He knows where we are and comes to free us. Sabihin niyo po sa inyo, God knows where you are now. And He is here to help us, to set us free. Amen po ba? Amen. Okay. Praise the Lord. Letter B na tayo. Ayan, wow, letter B na tayo. Praise the Lord. Ang gusto ng Diyos, another story. Okay. Ang gustong ituro ng Panginoon, God feels. Sabihin niyo po sa iyo, God feels your faith and your touch. Kaya kahit na pinakamahinang tinig, kahit di ka nga nagsasalita naririnig ni Jesus yun kapag ikaw ay punong-puno ng pananampalataya. Amen po ba? Even without you saying anything, God hears you. Even without you touching God, basta ninais mo, maririnig ka at mararamdaman ng Diyos. Okay, verse 21. Diretso po yun sa Okay? Pagkatapos noon, sumakay uli si Jesus sa bangka. The verse 21 na yan. At bumalik sa kabilang ibayo. Nasa baybayin pa lamang siya ng lawa. Tingnan nyo, nasa baybayin pa lamang siya ng lawa ay tinumog na siya ng napakaraming tao. Hindi yan dun sa Gerasino. Doon yan sa kabila. Amen? Okay? So tingnan nyo, kapag ready ang puso, ready ang pamilya, mga kapatid, pinapahayag mo pa lang ang salita ng Diyos ay sobra na silang nagkakaroon ng pananampalataya. Kahapon, may binisita kami kina Ate Maria. Alam niyo po, nung una, parang ayaw niya makinig sa Bible study, no? Sabi niya, dito lang po ako. Sabi niya, nakikinig naman ako. Kaya tinuturuan ko mga bata, pero nilalakas ako para marinig niya. Okay? At nakinig na siya ng mga kalagitnaan. Pagkatapos, alam niyo, pagkatapos kong mag-share, kami dalawa ni Ate Janisha. Ayan, saka si Ate Maria. Pagkatapos ko mag-share, lumapit siya. Sabi niya, alam ko mo, ang tagal ko na po talaga gustong dumalo sa inyong gawain. Pero sabi niya, nahihiya ako kasi ang dami-dami kong mga kamali ang ginagawa. Sabi niya, nahihiya ako baka hindi ako karapat-dapat. Alam niya, nung nagsishare na ako sa kanya, umiiyak na siya. Umiiyak na siya talaga. Kaya, mga kapatid, ibig sabihin noon, handa na yung puso niya. Kapag ang mga tao handa ang puso, talagang ang salita ng Diyos ay papasok sa kanilang spirito at kaluluwa. Amen po ba? Tatapakan natin ating Panginoon. Praise God! Ayan. Basahin natin ang mabilis. Okay. Naroon din ang isang tagapamahala ng sinagoga na ang pangalan ay Jairo. Basahin natin, pagkakita kay Jesus, siya'y lumungod sa paanan nito at nagpakaawa. Anong sabi niya? Nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita. Maawa po kayo, sumama kayo sa akin, at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay. Sabihin natin, ipatong ang inyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. Ang pananampalataya ni Jairo, pag pinatungan ng kamay ang kanyang anak, gagaling. Okay? Mga kapatid, kung anong pananampalataya mo ngayon, ang mahalaga, nananampalataya ka. Amen po ba? Hindi sa tao, kundi sa Diyos. Amen po ba? Yung babae na magiging babasahin na, mayroon din pananampalataya. Iba naman ang kanyang pananampalataya. Verse 24, sumama naman si Jesus. Ngunit, sumunod din sa kanya ang napakaraming tao. Sabihin natin, napakaraming tao.
Kaya halos maipit na siya. Sabihin natin, kaya halos maipit. Sabihin nyo napakaraming tao, mga 5,000 po yun. Imagine niyo yung 5,000. Gaano ba karami ang 5,000? Siguro yung kalahati ng Boneta Astrodome. Okay? 5,000 po yun. So, nagsisiksikan sila kay Jesus. So, wala namang bodyguard si Jesus. So, ibig sabihin, hindi niya ayakap siya. Okay? At kung gaano, ganun karami, magtataka ka, paano makakalapit ang isang hina na babae? Tingnan niyo po, sa verse 25. Kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon na dinudugo. Sabihin natin 12 taon. Okay, yung 10 araw lang, o yung 2 araw nga lang na malakas yung flow ng blood, mawawalan ka na ng lakas, di ba? How much more yung 12 taon? Mga kapatid, hirap na siya. Ayan, sinabi dyan, hirap na siya. At marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Ibig sabihin talagang sobrang hirap na siya. Bakit? Marami ng doktor, hindi siya nabigyan ng lunas. Amen po ba? Nakikita niyo ang senaryo? Naubos na ang kanyang hari-harihan. Mayaman siya dati. Naubos na pagpapagamot. Ulit, hindi pa rin siya gumagaling. Ano ang kanyang kalagayan? Malamang, halos siya ay gumagapang na lang, pero 5,000 ang tao. Paano magagapang doon? Hindi naapakan ka na. Ang maganda doon, kilala siya. Kilala siya na tinutugo. Ano ang kultura, Brother Pablo, sa Israel kapag ginaagasan ng dugo? Diba? Nilalayuan, diba? Hindi mo pwedeng mahawakan. Pag nahawakan mo, unclean ka na. Diba? Kaya, layo ka sa atin. Pero hindi naman lahat Israelita. Yung mga hindi naniniwala, nakikipagunan, so pwedeng naapakan pa rin siya. Yung Israelita, lumalayo. Pero siya, alam nyo, hindi ka pinapansin, maapakan man siya, masaktan man siya, matisod man siya. Hindi ka pinapansin. Kasi, ang nasa isip niya, okay, anong nasa isip niya? Nabalitaan niya tungkol kay Jesus. Anong nabalitaan niya? Siguro nabalitaan niya yung sa Mark chapter 6 verse 26. O kaya naman, nabalitaan niya yung ibang lugar na nagsiksikan ng mga tao at lahat ng mga may sakit nilagay sa marketplace. Mark chapter 6:26 yun eh. Okay? At pinakiusapan nila si Jesus na, Jesus, pwede bang lahat ng mga may sakit? Sabi niya, daanan mo lang. Sabi niya, daanan mo lang na mabilis kasi napakadami. Tapos, hayaan mo lang silang hawakan ng laylayan ng damit. Pumayag si Jesus. Kasi iyon ang pananampalataya nila. Sabi mo, iyon ang pananampalataya nila. Mahawakan lang nila yung laylayan. Kaya lahat ng humawak ng laylayan ni Jesus, gumaling. Doon sa Mark 6:26, nabalitaan siguro ng babaeng ito. Kaya anong sabi niya? Sabi niya, tingnan niyo po, nakipagsiksikan siya hanggang makalapit sa likuran ni Jesus. At, anong sabi doon? Hinipo ang damit nito. Sabihin natin, hinipo ang damit. Bakit hinipo ang damit? May pagkalang din yung babae. Kasi ayaw niyang hipuin talaga si Jesus kasi alam niya, Jew, si Jesus. So, hinipo niya yung damit para hindi mapansin ni Jesus. Kunyari, walang humipo. Okay? Para hindi sabihin ng mga tao na unclean si Jesus, siguro yun nasa isip. Sabi niya, damit lang niya, mahipo ko lang yung damit niya. Gagaling ako. Anong pananampalataya mo ngayon? Mga kapatid, para ikaw ay gumaling. Anong pananampalataya? Lord, Panginoon, maramdaman ko lang ang presence mo. Gagaling ako. I-honor ng Lord ang iyong faith. Amen po ba? Lord, patungan lang ako ng kamay. Panginoon, patungan mo lang ako ng kamay. Gagaling ako. I-honor din ng Lord ang faith. Pero huwag mong ilalagay doon sa pagpatong ng kamay. Ilagay mo kay Jesus. Amen po ba? What is your faith? Tingnan niyo po. Mahipo ko lang ang kanyang damit. Gagaling na ako. Ano nangyari? Next slide. Verse 28. Verse 29. Anong sabi? Agad lang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Sabihin ko sa iyo,
naramdaman niya magaling na siya. Amen. Anong nakapagpagaling sa kanya? Yung damit. Uy, sasabihin ng mga tao, uy, yung damit, oh. Baka pagkaguluhan yung damit. Ako na yun? Baka pagkaguluhan yung damit ni Jesus, ay, may power yung damit. Kaya si Jesus tumigil. Okay? At, tingnan niyo yung sasabihin, verse 30, tingnan natin ang sinabi ni Jesus, verse 30, basahin ka natin. Naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't pumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa aking damit? Palagay niyo, ilan ang humipo sa damit ni Jesus? Sa 5,000 tayo. Baka hindi lang damit, baka buko, baka may humalik pa kay Jesus, baka may lumakap pa sa kanya. Okay, kanya-kanyang diskarte para makalapit kay Jesus. Pero sabi niya, may humipo ng aking damit. Damit lang ha. Sabi ng Pedro, Lord. Sabi niya, ang daming nagkakagulo sa'yo. Paano namin malalaman? Napakaraming humipo ng damit mo. Hindi talaga tumigil si Jesus. Nagtanong siya sa akin. Nagtanong siya. Sumagot na kayo mga alagan. Alam mo, nandun ako. Ricky, sino humipo ng damit? Sana nandun tayo. Okay. Pero pag nandun ako, sasabihin ko talaga, Lord, yun pong inaagasan. Alam mo na story. Nakikita po niyo yung napakarami nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit pa ninyo itinatanong kung sino ang umipo ng damit niyo? Sabi ni Pedro. Sabi ni Jesus, lumingon-lingon si Jesus upang tignan kung sino ang umipo sa damit niya. Palibhasa ay alam ng babae ang nangyari. Okay, alam niya na siya yun ang tinutukoy ni Jesus. Anong sabi niya? Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Anong sabi ni Jesus? Parang sinabi ng babae, ako po ang humipo ng damit ninyo kasi sabi ko, mahipo ko lang ang damit ninyo, gagaling na po ako sa pagdurugo sa loob ng 12 taon. Sabi ni Jesus sa kanya, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Amen? Hindi siya pinagaling ng damit. Amen po ba? Hindi siya pinagaling ng paghipo. Ang nagpalig sa kanya, yung pananampalataya niya. Amen po ba? Baka isipin kasi ng mga tao na nasa damit yung kapangyarihan. Na kay Jesus yung kapangyarihan. Pag nanampalataya kay Jesus, whether mahipo mo yung damit, whether na ikaw ay ipatungan ng kamay ng pastor o ng mga lingkod ng Diyos, basta nananampalataya ka kay Jesus, mararanasan mo ang kagalingan. Amen po ba? Amen? Amen? Ngayong oras na ito, nananampalataya ba tayo na kaya tayong pagalingin ni Jesus? Nananampalataya ba tayo na tutugunin ni Jesus yung ating panalangin ngayon? Amen? Katulad noong si Jairo. Okay, actually, hindi pa katapos yung kwento. Anong nangyari kay Jairo? Okay. Kapag tinuloy natin yung kwento, nagpatuloy si Jesus. Pagkatapos, inabutan niya yung anak ni Jairo na patay na. Pero ang sabi niya, huwag kayong mag-alala, siya ay natutulog lang. Pero dahil si Jairo, nanampalataya, Lord, patungan niyo lang po ng kamay ang aking anak at siya'y gagaling. Pinatungan ng kamay ni Jesus ang bata at itinayo at siya ay nabuhay. Amen po ba? Amen? Walang imposible sa Panginoon. Sabihin mo sa iyo, walang imposible sa Diyos. Amen? Palapakan natin, Panginoon. Tumayo po tayo lahat sa oras na ito. Amen. Amen. Meron ka bang himala na kailangan sa Panginoon ngayong oras na ito? Meron ka bang kagalingan na nais tanggapin mula kay Jesus? Sabi natin kanina, kung ano yung iniling mo sa Panginoon, ngayong oras na ito, God is giving you that
that you will receive whatever you ask in prayers. Amen? Do you believe right now that God will give you whatever you ask in faith? Ngayong oras na ito, sabihin mo sa Panginoon. Ang iyong pananampalataya, sabihin mo sa Panginoon, Lord, nananampalataya po ako na ibibigay ninyo ang aking kahilingan. Lord, alam ko walang imposible sa iyo, Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. The Lord is in this place. Lahat na may pananampalataya na gagawin ng Diyos ang inyong pinapanalangin, I want you to come forward. Yes, show your faith to God. Lord, I believe. Lord, you will do whatever you promise you will do. In the name of Jesus. Amen, 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 amen. Hallelujah, amen. Oh, yes. Amen. Jesus. Over everyone and everyone. Oh, yes. Amen. Within your breath, I speak Jesus.
Lord, I believe you will do as I pray in the name of Jesus. Yes, receive, 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 receive. Receive your miracle from the Lord. Receive, receive right now. Receive your miracle from God in the name of Jesus. Receive. Hallelujah. Amen. Amen. Receive your miracle from the Lord. Hallelujah. Receive. Receive your answer. Praise the Lord. In the name of Jesus. In the name of Ngayong oras na ikaw sabihin natin, thank you, Lord. I receive my miracle. I receive my healing. Sabihin niyo po kayo kung ano yung healing. Healing sa inyong braso, pinapagaling ng Panginoon. Healing sa inyong paa, healing sa inyong mata, pinapagaling ng Panginoon ngayon. Healing sa migraine. Right now, God is healing that. Even that ulcer right now, God is healing you right now. In the name of Jesus. Yes. Hallelujah. Magiging panalangin mo para sa kaso ng iyong anak. Tinutugon ng Diyos ngayong oras na ito. Yes. Hallelujah. Even that prayer for you to have child, God is listening. God has
answered right now. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Thank you.